Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod at tayo po yung magkomentuhan na mga kababayan. Samahan niyo po yung lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Si Senate Pres Senator Lacson ng chairman po ng Blue Ribbon Committee. At makikita rin po natin si Senator Soto, ang Senate President, na magkasama rin po sila sa chopper. At syempre pa mga kababayan, komentuhan po natin ito sinasabi po ni Senator Lacson na sobra daw po ang computation. Doon daw po sa billion-billion o trillion na korupsyon. At syempre sinabi rin niya na bina-background check daw po niya at pinaimbestigahan itong ating mga ex-marines at mga soldiers, mga kababayan. Umpisahan po natin, ito po pong pera na hindi po siya makapaniwala dahil nga po sinasabi raw po na pera kay Saldico ay mukha daw po yata hindi tama ang computation, mga kababayan. Pakinggan po natin siya. Ito po, umpisahan po natin. Si Lacson. At sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So, Burgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Sobra computation. That's my first observation. At sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman. Mga kabayan, nakita niyo po, yung proyekto po ng gobyerno sa DPWH ay hindi lang naman po flood control. Hindi po ba? At yung sinasabi po, mas higit pa po sa trilyon. Hindi lang po 800 billion at yung sinasabing bogus. Yung pong sinasabi sa flood control, marami pa po yun. Yung proyekto po ng DPWH, hindi pa po kasama dyan. Yung mga farm to market road, yung mga tulay. Hindi po ba? Hindi pa kasama mga tulay dyan, mga karsada, mga seaport, mga airport. Hindi pa kasama sa korupsyon. Ubod po ng laki yan. Hindi po ba? Senator Lacson, alam nyo po yun. At yung sasabihin nyo na parang hindi tumutugma yung 800 plus billions doon sa 1 point something trillion. Yun lang po ba ang korupsyon? Hindi po ba napakarami? Napakarami po issue ng korupsyon. Pati nga ginto, issue pa rin. Pati po ang PhilHealth, issue pa rin. Ang GSIS, SSS, PDIC, issue pa rin. Issue pa rin ng Maharlika Investment Fund. Napakaraming issue po na korupsyon. Hindi po ba? Pati nga pondo sa DA, sa Department of Agriculture, may issue rin ng korupsyon. Custom, BIR. Hindi po ba napakaraming issue na korupsyon, Senator Lacson? Hindi nyo po ba nakikita ang korupsyon sa bansa? Napakarami pong korupsyon sa bansa. Bakit po ayaw nyo paniwalaan na may mas mataas pa? May mas mataas pa kay Saldico. Hindi po pwedeng si Saldico lang. Bakit po ganon? Bakit hanggang kay Saldico lang tayo? Bakit ayaw nyo tingnan? Kung sino ba ang boss? Kung sino ang boss ni Saldico? Sino ang kanya sinusunod? Sino nag-uutos sa kanya? Hindi po ba? Ito pa ba mga kababayan? Pati po yung nagpahayag na mga bata at mga bodyguard ni Saldico, mga kababayan, ay bina-background check na raw po niya. Mga kababayan, pinaimbestigahan niya na. Ito po, pakinggan po natin siya. Let them do it. Baka siya As we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information at saka sa LTO, may initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. Sa page 1 to ha. Akala ko ba binasa ni Ping ang affidavit
So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Army. Nakita niyo po, di ba? Pinahihina niya na po ang kredibilidad ng ating mga Navy, ng ating mga Marine at ng ating mga soldiers. Pinaimbestigahan niya na, mga kababayan, para po iparating po sa ating mga kababayan na ito pong mga tao na ito ay siyempre po ay huwag pagtiwalaan, lalo-lalo po ang kanila pong mga pinasabog na korupsyon. Mas mahalaga po kay Lacson yung kanilang investigasyon, yung background check ng mga Marine at ng mga sundalo natin. Kisa ron po sa mga pera ng taong bayan na pinamimigay na parang papel, mga kababayan. Grabe, lahat po ay nagkaroon. Ito po mga kababayan, ito rin po ay kumakalat, yung sinasabing chopper, yung helicopter, mga tambay, yung helicopter na sinasakyan daw po, mga kababayan, para pan-deliver. Mga kababayan, lalong-lalo sa malayong probinsya ng Northern Luzon, ang tinatawag po ng mga soldiers na Ilocos Norte. At sino po sakay ng chopper? Ito po ay kumakalat, mga kababayan, yung magkakasabay sa pagsakay ng ang dalawa sa delivery service ng chopper. Kilala ba ninyo sila? Ito po kumakalat sa social media, mga kababayan. Dahil daw po yung mismong Senate President ay meron din daw pong 5 maleta. Nakatanggap din daw po halos ng 5 maleta, mga kababayan. Ito po, panoorin po natin. Yan po mga kababayan, yung nasa chopper daw po. Yan, nakikita nyo po mga kababayan. Sino po ang nasa chopper? Ayan po mga kababayan. Yan po, pinapakalat nila. Yan po ay presidential chopper po yata yan mga kababayan. Hindi kaya? Yan po, kumakalat sa social media mga kababayan. Nakasakay daw po si Lacson at si Soto sa chopper. Hindi daw po kaya kasama sila sa nagdi-deliver. Mga kababayan, kaya po ayaw nilang tumbukin. Kaya nga po sinasabi ni Senator Marcoleta, si Senator Ping Lacson, napakatagal na po na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon po, wala pa rin po siyang inilalabas doon sa kanyang committee report. Nasaan na po ang report ng Senate Blue Ribbon Committee? Sino po ba ang dapat kasuhan? Sino po ba ang kakasuhan? At sino po ba ang ulo? Senator Lacson, hindi po ba iniintay rin ng taong bayan? Nasaan na po ang report ng inyong investigasyon? Katulad po niyan, bakit hindi nyo ipatawag? Bakit hindi nyo ipatawag ang 18 na soldiers o mga Marines? Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga hawak nilang dokumento, yung mga hawak nilang larawan? Baka masama pa yung larawan nyo ron. Hindi kaya? Dahil kasama rin po si Boying. Si Boying po kasi kasama, napakarami pong mga opisyalis na kasama, mga politiko na dideliveran ng maleta, mga congressman, may mga senador. Hindi po ba sinabi 7 senador? At nabanggit din po ang pangalan ng Senate President na dideliveran din daw po ang Senate President ayon sa mga Marine. Hindi daw bababa sa 5 maleta daw po, di umano. Hindi po ba? Napakaraming dinideliveran. Di po ba? Pati mga envelope, mga bag, ang mga Marines ang naglalagay at nagbibitbit ng mga bags, mga envelope. Di po ba? Pati si Boying sa kanyang bahay, alam ng Marine. Lalong-lalo po yung kumita, pati ICC kasama sa korupsyon daw. Nabibigyan din ng galing sa nakaw ang ICC. Doon pa ginaganap daw ang mga meeting sa bahay ni Boying, di umano. Kasama pa sila Anyo, sila Torre nabanggit. Di po ba? Lalo-lalo si Tonyo, si De Lima kasama rin. Hindi po ba? May pari pa. Hindi po ba? Halos lahat ng nasa gobyerno, sangkot. Diyan sa pulburon yan. Hindi lang sa pulburon pala,
diyan sa basura na maleta, Senator Lacson. Napakatagal na po. Bakit po? Kailangan po bang pagtakpan? Kailangan po bang ilihis ang issue? Ang issue po'y korupsyon. Pero ngayon, kung ano-ano po kailangan i-background check. Hindi ba dapat mag-focus tayo sa mga ebidensya na hawak ng mga sundalo? Sila mismo may personal knowledge. Sila mismo gumagawa. Hindi ba sila na yon? Hindi na hearsay yon. Wala nang hearsay do. Sila na mismo aktual. Dahil sila po ay mga bata-bata, mga bodyguard. Di po ba? Mga tauhan sila ni Saldico. Di po ba? Mga bodyguard. Inuutosan sila. Sumusunod sila sa kanilang boss. Kung kani-kanino i-deliver. Pati nga Comelec, kasama sa nabigyan daw, inililipat sa sasakyan ni George. George! Di po ba? Mga bayan? Sa sasakyan ni George! Nililipat. Tsak pong may ebidensya dyan. Lalo-lalo yung sasakyan ni George. Hindi po ba? Mga kabayan, yung sasakyan ni George, merong ebidensya sila dyan. Di po ba? Napakarami, 26 na congressman ang binanggit dyan, di umano. Hindi po ba, Senator Lacson? Ngayon, saan po tayo magpo-focus? Sa investigasyon ng background check? Iba background check, pinaimbestigahan mo na ang mga pagkatao ng mga soldiers, mga marine? Samantalang ayaw mo imbestigahan ang mga pagkatao ng mga sangkot sa pagnanakaw? Bakit hindi mo imbestigahan ang mga kayamanan nila? Tumutugma ba ito sa kita nila bilang senador, bilang congressman? Hindi po ba? At inimbestigahan nyo po ba ang mga mansyon yan? Binimbestigahan nyo ba ang mga condominium yan? Kung may mga nakatagong vault? Hindi po ba? Kasi ang marine wala eh. Wala silang mga vault. Wala silang mga ari-arian sa ibang bansa. Wala silang golden visa. At wala silang maraming pasaporte. Hindi po ba, Senator Lacson? Ngayon, sisirain at pababagsakin nyo kredibilidad ng mga Marines, mga soldiers, dahil hindi pwedeng sirain at pabagsakin ang kredibilidad ng mga politikong sangkot? Mas kapani-paniwala po ang mga politiko na sila ay hindi magnanakaw? Tanging si Saldico lang po nagsasabi ng kasinungalingan? Pawang kasinungalingan lang sinasabi ni Saldico dahil hindi tumutugma doon sa computation. Dahil 800 billion na yung napunta kay Saldico na sinasabing ipinamigay, pinaghati-hatian, diniliver, di umano. Konti na lang, paano daw inapunta kila Bernardo? Mga kababayan, paano pa rin napunta doon sa iba na mga nasa DPWH? Mga kababayan, hindi ba inisip ni Senator Lacson? Kasama na rin sa 800 billion yung napunta rin doon eh. Hindi kaya? Di po ba? Yung napunta po sa kanilang lahat, di ba magkakasama na halos yun? Kasi kung bubuksan mo lang ang libro niyan, Senator Lacson, kung bubuksan mo lang ang libro ng mga sangkot ng mga congressman sa malawakang korupsyon, malalaman mo po malalaman mo kung gaano kalalaki ang mga insertion nila. Kung gaano kalalaki ang mga allocable nila. At malalaman mo na rin kung gaano pumapasok taon-taon sa kanilang mga opisina. Madali na computein. Dahil alam naman natin kung magkano ang budget na pinasok nila dyan sa DPWH. How many billions, trillions sa loob ng 3 taon. Di po ba? Napakadali po. Buksan nyo lang ang libro ng mga politiko. Magkakaalaman na kung sino talaga ang mga magnanakaw. Hanggat sarado ang libro at walang audit, dahil nga po ang ginagawa lang po yata ng mga politiko ngayon, dahil kayo rin po yata ang author, yung MOOE. Yung MOOE nila, mga bayan, ano po kailangan? Certification lang by liquidation. Kayo po yata author nun.
Kaya napakahirap po i-audit ng mga politiko. Kayo yata author nun. Hindi po ba? Certification lang ang kailangan nung kanilang mga liquidation. Hindi po ba, Senator Lacson? Kaya nga po hindi hirap na hirap mai-audit ang mga politiko na katulad ninyo. At hirap na hirap buksan ang mga opisina at mga libro ninyo. Hindi po ba hindi mabuksan ang mga libro nyo? Nakatago. Kaya nga si dating Pangulong Duterte, galit na galit yan nung hindi pa nila kinikidnap yan. Umano, galit na galit po yan. Dahil ano po sabi ni dating Pangulong Duterte sa institusyon na yan? Pinakabulok, pinakaratin, pinakakurap na institusyon sa ating bansa. Dahil nga po, sarado, nakalak ang mga libro nila sa taong bayan. Hindi natin alam kung gaano kalalaki ang extraordinary nila na natatanggap di umano. Hindi po ba, Senator Lacson? Sino po ba pinaglilingkuran nyo? Mga politiko po ba? Nasa Malacanang po ba? Yung dating speaker po ba? O ang mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo? Sino po ba? Ang gusto ng taong bayan, pati ang Iglesia ni Cristo ay nagsalita na. Nasaan na? Napakatagal na. Napakatagal na ng korupsyon. Nasaan na? Meron bang mananagot? Nasaan na yung malaking isda, malaking ulo? Hanggang ngayon, wala ka pang pinapangalanan. Maliban kay Saldico, nakatuto ka. Di po ba? Wala po bang korupsyon? Si Tambi. Wala bang korupsyon? Si Sandro. Wala bang korupsyon yung nasa Malacanang na dinideliveran? At nasaan na si Gutesa? Nasaan na si Gutesa? Sino ba nagtago kay Gutesa? Di po ba? Buti nga itong mga marin. Dahil napabaliktad na yata nila si Gutesa. Dahil naipit na yata di umano. At sinasabi nga ni Manong Chavit Singson, itinatago raw ni Tambaloslos si Gutesa. Ayon kay Singson. Tinatago raw dahil iniipit, dahil maraming alam. Eto, paano nga itatago ito? 18 ito. Meron pa second batch yan. Hindi po ba? Ngayon nga po nagkakaalaman, Senator Lacson, napakarami po nagbubunyag ng korupsyon. Parang masama pa loob nyo na meron nagbubunyag ng korupsyon. Kung kailan po napakarami, 18 ang nagpapatotoo na korupsyon, masama pa yata ang loob nyo. Dahil kung ano-ano po ang pinagsasabi nyo ngayon na dapat imbestigahan at i-background check. Samantala yung mahawak nilang ebidensya, ayaw nyo i-background check. dahil kasama rin kayo, umano, di umano, lalong-lalo yung Senate President, hindi kaya kasama. Hindi po ba pinangalanan niya ng mga Marines? Hindi po ba? Halos lahat sila pinangalanan. Mga kababayan, yan po si Senator Lacson, mga kababayan. Matatapos na naman po ang buwan ng Pebrero. Mga kababayan, wala pa ring report. Wala pa ring naire-report sa taong bayan si Senator Lacson. Wala. Nada. Paikot-ikot lang po. Iniikot-ikot lang po ang taong bayan. Pinagtatagal lang po ng pinagtatagal yung kanyang report. Wala rin pong matutumbok dyan at hirap na hirap pong tumbukin yung pinakaulo at hindi niya po ma-mention na kung sino po may accountability ng korupsyon. Hirap na hirap niya pong pangalanan yung tinatawag na bangag ng kanyang ate. At hirap na hirap niya pong tumbukin yung dating speaker na tinatawag ng Vice President na si Tambaloslos. Hirap na hirap po. Kung kasuhan man, napakahina yata ang ikakaso nila. Hindi kaya, katulad po ng ombudsman. Mga bayan, kinasuhan daw yata nila. Pero yung kaso yata ay civil lang. Mga bayan, hindi naman plunder. Ibang klase. Hindi naman yata kinasuhan ng plunder. Mga kababayan, ibang klase ka, Senator Lacson, na paghahalata ka. Isa ka pa naman pulis na sinasabi mong ikaw ay mahusay mag-imbestiga. Pero pagdating
At nung pumasok po ang Binagong Pilipinas, mga kabayan, ang imbestiga po ni Senator Lacson ay para pong mas mabagal pa sa pagong. Hindi po ba sabi nung ating mga matatanda, para kang pagong, usad pagong. Ito pong investigasyon ni Senator Lacson, di umano, ay mas babagal pa sa lakad ng pagong. Di umano, mga kababayan. Kay Senator Marcoleta, napakabilis eh. Kung si Senator Marcoleta po nag-imbestiga, matagal na po natin alam kung sino po at alam naman natin kung sino-sino sila. Mga kababayan, sana maibalik po ulit si Senator Marcoleta. Sana, mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, kay Jake Yahut ng California, USA, Eric Hershio ng Canada, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa, Kingston ng Hong Kong, si Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, kay Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at siyempre po, ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At konting tiis lang po. Tiis lang po tayo. Ingat-ingat po at God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Bye-bye!